sa Vietnam. Kasi yung mga tao doon, hindi talaga sila friendly. Tapos, syempre, sarili ko lang dala ko. Tapos that time, pagdating ko doon, ang dami kong na-realize, as in. Tapos parang mas nahanap ko yung ibang side ko, yung ibang personality ko. Tapos doon ko mas parang minahal ang sarili ko kasi sabi ko, kaya ko naman pala gawin ng isa yung mga ganitong klaseng bagay. So, doon ko na-realize na may times talaga na tayo, dapat need natin ng alone time, ganyan. Need natin na-explore yung ibang side ng mundo, ibang side ng pagkatao, personality mo, ganyan. Para mas makilala mo kung sino ka or kung ano ba talaga yung gusto mo sa life, ganyan. Yeah. Tayo. Thank you. Ako naman po sis na I was born and raised sa ibang bansa, sa Vienna, Austria. And then noong 2016, nung pumunta ako sa Pilipinas mag-isa for 3 months, tapos sumunod yung mga families ko. Nag-culture shock talaga ako kasi syempre, kahit paano dun sa Austria kasi is parang first world country. And then, nag-culture shock talaga ako yung tipong sumali ako sa jeep, nag-tricycle ako, nag-bus. Parang experience ko na lahat pa. Kasi I stayed sa mga kuya ko sa Bagubantay, which is very very cool. Ayun, iba yung experience ko dito. Iba, parang na-appreciate ko na yung tipong kahit ganun yung environment sa Pilipinas, mas happy sila kaysa sa amin sa Austria, which is doon, ang mindset doon is work, after work, uwi ka tapos tulog, parang mas sad sa amin. Kaya gusto ko talaga yung slogan na it's more fun in the Philippines kasi talagang mas masaya dito sa Pilipinas. You know what I'm saying? Yes, po. Talaga. Thank you, Sir Marco. Ay, kay Ma'am Audrey kahapon, ano yung ibig sabihin nung hindi sila friendly? Kasi di ba, yung bawat kasi, bansa, iba't iba talaga tayo ng ng attitude, ganyan, ng personality. Then kasi sa Vietnam, kasi ako, yung parang mag-tour ka na may mga ibang kang kasama. And doon pagdating ko, yung mga girls, parang naaaway sila. Tapos sasalita, ganun yung salita nila, parang inaaway nila o ganyan. Tapos, ganun lang naman. Ganun ko parang na-exaggerate ko lang naman, pero hindi naman talaga. Parang hindi lang yata kayo Hindi lang nagkaintindihan. kami nagkaintindihan. Ayan, thank you Ma'am Audrey. Kay Direk naman po, bakit tayo po ang napili yung pamagat sa pelikula yung Viva Max? Kasi ako personally, yun nga, dumayo ako ng La Union. Well, madalas na ako sa La Union before, pero I moved there 2 years ago. So, doon ko na pag pumunta ka doon, you always find something na gusto mong i-keep. No? Na parang doon ka maghahanap ng something reason para hindi ka na umalis. And true enough, I found it in La Union, kaya hindi na kami umalis. Doon na ako nag-negosyo and everything. Umuwi na ako ng Manila para magtrabaho. So, nung iniisipan namin siya ng title, doon namin isip. Kasi actually, the tagline is true. No? Lahat naman tayo dayo. Like, nobody's from where we are right now. Like, our parents are dayo, our grandparents are dayo. So, it's a continuous movement ng tao. So, ang importante nga din, parang every time you move, sabi nga ni Audrey, you find yourself. Just make sure na every time na may pinupuntahan, you discover something more about yourself. And not just, nagkasing ka nandun or something. Make sure na may kinalaman siya sa self-improvement mo. And I think that was what Dario was trying to portray din sa kwento. Ayan. Thank you po, Direk. Yan lang po. Salamat. Thank you. That was Rebecca of PVE. Up next, we have Shinoni Casio of Abante Tonight. Good evening po. Good afternoon. Direk, sa'yo muna po, Direk. Direk, 11 years after ng first movie mo na produce ni Ogie Diaz yung Jaguar. Yes po. Ginawa mo ito tayo, tapos sunod-sunod na yung movie mo. Anong reaction mo dyan? Pagod. Well, medyo, it's a bit overwhelming. Kasi actually, kababalik lang namin, yesterday? Kababalik lang namin galing Taiwan kahapon. Nag-shooting kami dun for another project.
So basically, we've been filming since Feb up to now. Hindi pa kami tapos with the project. So it's a bit overwhelming, pero kumbaga alam naman natin sa industriya, no? Sabi ko nga, hindi ka pwedeng basta na lang umayaw eh. You know, kumbaga, there's always someone there that can be better than you, can take the opportunity. So as long as it's given to you, I think hanggat kaya pa naman. Direct, pagod sa pagbibilang na ng pera. Actually, hindi. Ang nakapagod kasi doon as creatives, of course, you need to take care of everything, no? Like the shots, the scenes na kailangan mong isipin, managing the artist, and then having enough time to talk with them, talk with the producer. And then normally ako rin ang nag-a-approve ng mga locations namin kasi syempre, it has to be in relation to the story. Pwede ba tayo mag-shoot dyan? May dadaanan ba yung Janet? Kasi before when I was doing commercial during my break, ako rin ang nag-a-handle ng logistics, no? So I make sure na when I choose a location for the film, workable siya sa lahat. May mga hindi ko siya ginagawa. Then, dyan ko gusto mag-shooting kahit na bahala kayo kung saan yung padadaanan yung kuryente. So medyo tiring siya kasi I look at everything. I try to be a part of all the parts ng production namin to make sure na when the day comes for us to film, nakafocus na lang kami dun sa eksena. Wala na kami mga masyadong problema kinakaharap. Direct, may nagpapatanong po since galing nyo lang sa Taiwan. Nung dumating kayo doon, may 7.4 intensity earthquake. Kamusta po yung Taiwan ngayon? Actually, yung pinuntahan namin 4 cities na pinasyalan namin, there were no remnants of the earthquake. Kasi kung di ako nagkakamali, nag-landing yung plane namin 15 minutes after the last aftershock. So, pero wala kami nakita ni na Queen na any damage or something. Malayo eh. I think it's in the other part ng Vietnam nangyari. Andito kami sa may north Taiwan. ng Taiwan, sorry. Thank you po, Direct. Kay Queen. Hi, Queen. Since di ko sa Danyo, no, hindi ka lang ikaw yung nag-screenplay, ikaw din assistant director. Ano ba yun? Mas na-challenge ka ba? Na-pressure? Nag-enjoy sa pagiging sa new role mo as assistant director din? Nag-enjoy po ako mag-dictate sa artista. Joke. Nag-enjoy po ako kasi as assistant director, mas na-explore ko po yung creative side. Kasi iba yung creative kapag sa actor ka, di ba? Like, you can choose may mga choices ka. Pero syempre, it all comes down na kapag would it work on the scene? Would it work with your director? Di ba? Maraming Dito naman, mas collaborative effort because you're working with everybody. Lalo pag AD ka, tinuturuan mo ako ng Direct JM, ng Direct C-Line. The AD is like the gateway of every department to the director. So, lahat kausap mo, lahat ka-communicate mo. Ang saya-saya niya kasi I really love working with people. Nakikita ko yung mga inputs nila na dati hindi ko naman nagagawa. Kasi di ba pag artista ka, medyo pampered ka, nasa tent ka lang ganyan. Dito, mas nasa labas ka, mas on the go ka. So, ang saya. Tapos, nandun sa part na pinag-uusapan namin na, dito gagawin yung mga scene, dito, ganyan. So, parang mas na-push ako creative-wise. So, I really enjoyed it kahit na first time ko lang po. And I'm really fortunate kasi sobrang laking tulong po ni Direct Sid and Direct JM as my mentor sa first time ko mag-lead. Sa follow-up lang, since close ka kina Rika, Marco, kay Calvin, hindi ka ba nailang din, ikaw ang nag-direct ng mga love scenes nila? Hindi po, sila nga po yung nailang sa akin eh. Kasi po sa akin, some of you, I guess, may have heard it because I'm an art student. So, we're used to seeing nude people because dinodrawing po namin. Like, I remember in my first year, I used to draw like 100 nude drawings in a day. So, sa paningin ko, na lang yan, cheeks. Wala na sa akin yung mga ganyan. So, sila yung nailang. Kasi parang, may dito ni Ate Queen ngayon. Parang, hindi guys, okay lang yan. It's just another part of the body. Ganyan. So, mas binabantayan ko sila, especially sa girls, na gusto ko dito kahit sa team mo, it's sexy, kailangan maganda ka. Kailangan maganda yung shape ng katawan mo, ganyan. So doon ko nagamit yung pagiging art student ko. Maganda yung shapes. Isa na lang po kina Rika tsaka kay Audrey. Audrey, Rika, pag sinasabihan kayong mga humbadera ng Viva Max, anong nararamdaman nyo, na-offend ba kayo? Actually, proud pa nga po ako. Kasi, di ba, to be a
hubadera, you need a lot of courage eh. Hindi lang siya basta hubadera, hubad, ganyan. Diba? Kailangan mo ng tabang eh. Kailangan mo ng confidence sa sarili mo. At saka, pag naghubad ka, may smart ka dapat eh. Kasi it means alam mo yung ginagawa mo. And alam mo yung purpose and intention mo. So, instead na ma-offend, dapat maging pa tayong proud. Ayan. Ako po, same na naman po with Audie. Pero yung sa mga ganyan po, dead na po ako. Kasi hindi ko po tinitignan yung sarili ko na naghuhubad lang po ako sa pelikula. Kumbaga, art po kasi siya para sa akin. Sorry, can I just say something about that? Kasi medyo triggered. Kasi as a hubadera myself, I always say to people na it's not my shortcomings. You need to change your upbringing. Wala po sa suot namin yan. Kailangan nyo pong baguhin yung tingin sa suot namin, di ba? So, sa girls, huwag po kayong ma-offend kapag binabatikos po yung suot nyo. Summer, you know, we need to lessen the clothes kasi mainit. Thank you po. Congrats sa Dayo, Direct Sid, and Direct Queen. Thank you very much. That was Ronnie Nicasio of Abandoned Tonight. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hello guys. First question ko kay Derek muna. Since yung title kasi is Dayo, and you mentioned that this is the first Viva Max film that you've done here sa Viva Max. So somehow this is also a Dayo film. Parang ganun, di ba? So ano yung nakaramdam ka ba na nung ginagawa ito, naramdaman mo ba na ikaw is isang Dayo rin na pumapasok sa mundo ng Viva Max? Oh yes, definitely. No. It was a big challenge talaga. Yun yung medyo mahirap siya itulog. Like a day before the first shoot namin, medyo yun talaga nagsisink in sa akin kasi nga alam naman natin Viva Max has already a lot of subscribers worldwide. So the pressure is there. This is not something na parang pwede ka magkamali. This is something wherein people are already expecting you to deliver. No? So that's why I was very cautious. And I was really very blessed to have Direct Queen beside me. That's why when she asked me talaga na, when I asked her, sabi, ba't gusto mo mag-AD? Sabi niya, yes, but hindi na ako nagdalawang salita. Sabi ko, AD na kita. Because we had a very good dynamics. I was able to focus more on capturing the scenes. And she was there beside me on making sure that we were doing it right based on what Viva Max is looking for. So yun yung I think yun yung naging solution namin dun sa challenge na kinaharap ko nun bilang isang bagong director for Viva Max. Okay, and dahil Dayo ka, kasi normally pag Dayo parang may gusto kang patunayan sa isang community na papasukan mo eh. So sa tingin mo ba yung pelikulang Dayo, ano yung something na mag-stand out para sa ang pelikulang ito, ano yung tingin mo, ano yung stand out dito sa pelikula nito? There will be love scenes here that are hindi nyo pa nakikita. In the sense of where we took it, what time we took it. So, there are really instances here. We have love scenes dito na inabangan namin mangyari ng 3 hours before. Nakaabang na kami because we were like really, we were so blessed actually when we filmed Dayo na ulan kasi di talaga umulan. So the summer vibes was really seen all throughout the film. No? So, tapos may mga eksena talaga kami in stage. And I think, based on what the production has told me, may deliver kami a few love scenes dito na hindi pa nagagawa. That might be the first. So, of course, since it might be the first, hindi rin namin pwede pang sabihin kung ano yung magiging klase ng tanggap ng delivery na ginawa namin. But in terms of the difference, I think we came up with around 2 or 3 scenes here that wasn't seen on other Viva Max films. Okay, thank you, Derek. Thank you. Tapos kay Queen naman, kasi di ba you write films tapos ngayon assistant director ka na. Balak mo bandayuhin yung mundo ng pagiging director? Somewhere down the line na po yan. Bata pa naman po ako, saka na po natin pag-isipan. Pero meron ka naman parang naisip na genre kung halimbawa maging director ka na. Yes, because I'm a big fan of psychological thrillers. So, kaya po yung first screenplay ko was Tahan. So, it's also a psychological thriller. So, ganun po talaga yung gusto ko. Like, yung full-on horror or mga ganun yung mga suspense. Okay. And sa cast naman kasi habang nag-interview, parang nakikita ko na malakas yung dynamics na ninyo. May rapport, parang kanina nagkakaroon ng parang nagbabakal si Nathan din sinasalo ni Marco. So kita-kita ko na parang may bonding na. So paano kayo sa set?
sino ba yung parang feeling Dayo, and then ano yung ginawa ninyo para maging at home itong Dayo at ako sino man? Parang, would you like to share something anecdote? Ako po yung pinakabago dito, kaya ako po yung dahil. Paano ka, did you feel na naging at home ka naman habang you were filming? Ano yung mga naramdaman mo, ano yung mga ginawa ng mga actors mo para mas maramdaman mo na at home ka habang ginagawa yung pelikula? Lagi po nila akong hinahaya sa kahit anong trip, kaya tapos lahat naman po sila friendly. Kahit po, lalo na si Marco, kahit po si Nate, si Narida, si Audrey. Lahat po sila, welcome na welcome po ako sa kanila. Lagi po nilang sinasama sa mga ginagawa nila, ganun. Kaya hindi ko rin po naramdaman na parang others ako sa kanila. Okay, sige. Last na lang, kapag dumadayo kayo, ano yung hindi mawawala na gamit na dinadala ninyo? Ayun. Maliban sa cellphone, di ba? Pera po, ganun. Cash. Queen. Yes, cash po talaga. kasi kasi pag dumayo ka sa lugar, di ba? Gusto mo matry lahat. So in order for you to try everything, you need to bring cash. At may bayad po yun. Rita. Copy-paste po. Sorry, ano? Copy-paste. Copy-paste na lang. Copy-paste na lang. Same. Okay. Well, bukod sa pera, damit. Siyempre, pupunta ka ng makauban. So, yan. Parang hindi ko sabihin din na kabadera minsan. Minsan-minsan lang. Pero Minsan-minsan. kailangan din minsan sa... Kailangan, siyempre, at sa presto, kailangan mga nakatabi, di ba? Bawal makauban. Tama. Ah. Sige, ayun na lang. Salamat. Good luck. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Up next, we have June Lalit of Abante. Yeah, good afternoon. June Lalit. Oo. Link ako sa pagdayo ha. So, hindi ko alam kung mauulit mo yung question ng iba kanya. Pero, congratulations for Dayo. Siyempre, so direct first time mo sa Viva Max. Yes po. Yeah, oo. Pero kanina nga, yun, tinanong kayo, pati yung cast, no, about Viva Max. Marami kasi, talagang very proud of Viva Max. Si Boss Big, he's so proud of Viva Max kasi during the Hong Kong Film and International Film and Movie market, nakwento nga sa akin ni Boss Big, kasama ko sa Hong Kong na grabe, isa sa pinakamabenta ng Viva Films ay ang mga pelikula ng Viva Max. So, congratulations. Yan, direct, syempre, eto, kasama na rin ang Dayo sa Viva Max. Oo. So, gaano ka-proud? Lalo na, I'm sure, namula narinig na ang daming nabili sa Hong Kong Film and Movie International Market ng Viva Max movies. Well, in terms of being proud, of course, I'm 100% proud of Dayo. I think it deserves to be my first film. No, tama yung kwento, tama yung character, tama yung lugar, tama yung production. I think I had sinabi mo parang, I think it was the best way for me to come back in the industry through Dayo. And I wouldn't change it any other way. Yan. Okay. Si Queen, ha? Yan. Si Queen, ang galing talaga sumagot, no? Ang bongga, napakatalino. Siyempre, scriptwriter ka na, ngayon assistant director. Pinangaral. And how's direct? As, yun nga, bilang boss mo, siyempre, ikaw yung usually na inutusan, di ba? Ikaw yung nag-backend sa mga artista, usually, di ba? Kami po dalawa ni Direct JN kasi syempre sa first EP.
if I've always dreamed of it, being a writer, yes. Bata pa lang po ako, mahilig po talaga ako magsulat. I really like creating stories, ganyan. So, kaya po, nung nabigyan ako ng chance, of course, through Viva Max, na magkaroon ng first ever screenplay, I got it, di ba? Yung sa pag-AD, yes. Kasi po, siguro it all comes down nung sa education ko. Mahilig kami gumawa ng mga ganitong mga plays, mga performance. And ayaw ko po kasi mag-artista dati. Mas gusto ko po yung parang sa backstage na parang kami po yung tumutulong sa mga actors, ganyan. Kaya nung nabigyan ako ng chance, tapos ayun, umuha agad po ako, sabi ni Direk. Kasi una sabi ko, Direk, sama mo naman ako dyan sa cast. Sabi niya, ayaw ko mag-AD na lang sa cast. Sabi ko, sige po, Direk, oh my God, kasi first time ako na-opera. Tapos I really like na mag-AD nga po. So ayun, sobrang laking chance po for me. And Direk said, sobrang okay po kasi ano po, ang dami po nilang tinuturo sa akin when it comes to clustering, tapos kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga part of my job bilang AD, ang dami-dami ko pong natutunan. Tapos when it comes to working with people, ang saya niya po. And sana magtuloy-tuloy ko siya. Kasi ibang experience kasi yung pagiging actor. Tapos sobrang humbling niya kapag ikaw naman yung sa production side. Mas ramdam mo yung, okay, ito pala yung feeling nung prod, di ba? Kasi pag artista ka, parang iba yung nakikita mo eh. Iba rin yung nakikita mo behind the scenes. So, sobrang nagkaroon ako ng malaking appreciation for the whole film production, for the whole crew. Kaya mas lalo kong minahal tong trabaho ko. Simula nung napasama ako sa mga tao sa likod ng camera. Yeah, thank you. Si Lika, can you tell us more yung tungkol sa iyo? Paano ka nagsimula sa pag-artista? I heard this is your fourth, Viva Max. Yes po. Oh, tsaka bongga Rika. Rich, may hama. Well, actually, ano po yun eh, parang may friend po kasi ako sa VMX, Bellas, tsaka Five po. So parang in-invite po ako manood ng show dito sa Viva Cafe. And then, nung pumunta po ako dito nun, parang group of friends po kami nun eh. Hanggang sa in-approach po ako ni Nanay Len. So parang dun po, tinanong niya ako, gusto mo ba po mag-showbiz? Nung una po, medyo nagdalawang isip po ako nun kasi parang Viva Max nga po. Feeling ko po, hindi ko pa po kaya yung mga ganong roles po. Pero nung hanggang sa tumagal po, nung ina-explain naman po sa akin ni Nanay, tsaka ni Boss Vic po yung gagawin, parang doon ko rin po na-realize na, oo nga po, pwede ko nga po siyang gawin stepping stone nga po. Para if ever man po, hopefully, matalon din po ako sa mainstream po. Thank you. Thank you, Jim Kylie. Thank you. That was June Lanin of Abante. And we have here more questions. Let me read it for you guys. Kung dadayo ka sa kahit saan, saan ka dadayo at sino ang gusto mong makasama? For everybody. Nathan, kaya mo yan? Siguro sa, Buskalan. Papatato. Kasi, gaya nga po, more on nature doon. Parang may kasama po ako siguro sarili ko lang. Gusto ko lang po talagang pahinga lang. Literal. Alone time. Alone time. Para po ma-refresh ako. Okay, thank you, Nathan. Queen? Ako siguro, somewhere like sa Italy or sa Rome. Kasi gusto ko makita yung mga old structures, di ba buhay pa rin dun yung mga yung from the classical civilization. So gusto ko makita yung mga old structures, yung mga original architecture na appreciation ng mga art. Sino ang kasama ni Queen? Yung makakapag-translate sa akin yung mga sinasabi. Translator, definitely translator ka lang ang kailangan kasama. Translator. Pero wala issue translator. Translator. Okay, Ika. Ako po, hindi ko po alam if counted siya as dayo. Pero gusto ko pong balikan yung mga time na buhay pa po yung ako na pong loved ones. Yeah, parang kahit saglit lang po sana, gusto ko po ulit ma-feel yung presence nila. Dadayo ka sa past. Sino isasama mo sa past? Siguro po ako lang. Ayaw nila nang may kasama. Okay. Direct? Ako siguro si Japan. Since bata ako, pangarap ko makapunta sa Japan.
of course, I'll bring my kid and my wife with me. The family. How about Audrey? Siguro sa Siargao. Kasi every time na I need to pause, dun talaga ako nagpupunta para makapag-isip-isip, ganyan. Tapos, syempre, dadayo ko with myself. Kasi gusto ko nga mag-pause parang, yun, unwind, ganyan. Tara! And Marco? Wala ko naman, I've been to many countries, lalo sa Europe, I've been to Italy, everywhere. Tapos, papunta rin ako sa Japan, sa Vietnam, sa mga Southeast Asia, pero para sa akin talaga Pilipinas. Para sa Pilipinas kasi I feel like home. I feel welcome. And kung sana buhay pa yung tatay ko, siya yung gusto ko lang kasama. Isamang gumala sa buong Pilipinas. Yes po. Okay, thank you for answering the question. Next question is for Nathan. Are you ready to answer the next question, Nathan? Okay, Nathan, kinabahan siya. How was your experience so far? Ready ka na ba mabigyan ng title na VMX Hunk? Ready naman po. Ang mga experience ko po, yung mga nakakaraan ng past projects ko, okay naman po, magagaan po mga nakakatrabaho at kaya hindi naman po, nahihirapan po pero nakakaya kasi may suporta naman po galing sa kanila. Okay, thank you, Nathan, for answering that question. Next is for Marco. Since marami ka nang nagawang pelikula, does shooting get easier every time? And how was it acting in Queen's screenplay? Hindi naman sa easier kasi lahat ng projects ay naging challenge eh. Siguro itong less challenge siguro ako dito kasi kasama ko naging director ko si Quinn, which is we've known each other already since 2017 and then parang naranasan namin ang lahat sa sing and dance and lahat ng mga criticism and everything, up and downs. So, wala dito, sobrang bilis ng namin dito eh, mga shoot namin. Yung tipong mag-start kami ng 8 a.m., nag-light kami ng 8 a.m., 9 a.m., para natapos kami ng 10 p.m., 11 p.m., parang, wow, so fast! Galing talaga ni Direk Sid yun. Ang bilis, sobrang bilis. And parang, di mo maramdaman yung pagod sa shoot namin kasi andun yung bonding. Andun yung bonding and parang wala pang first day, parang I feel close already to Direk Sid and also, Direk Sid and to the production. Wow, sobrang gaan po ng project na to. Pero pati yung mga sex scenes, iba nang kasama si Quinn kasi siya yung assistant director. So, noong una parang dahilan din kami. lalo si Rika kasi may eksena kami dalawa. Noong una parang kaming sobrang stiff. Gumagano'n si Rika sa akin, parang, Rika, wag kang mahiya. Let it out. Tapos, habang kami gumawa ng eksena, sinasabi sa akin ni Quinn, parang, Marco, ayos mo ka! Ay, oo nga pala. Parang gano'n eh. Pero, ayan, sobrang fun. Tapos sa La Union pa kami nag-shoot, so parang workation siya eh. I had so much fun. So stricto ba si Queen as an AD? Mabait po ako. Mabait si Queen. Hindi sumagot si Marco. Mukhang mahigit. Okay. Next question is for Audrey. Since mas matagal ka kay Rika, did you give any advice to her? How was it working with each other? Wala akong ibigay na advice kasi ang galing din ni Rika eh. Parang ang tagal na rin niya uma-acting. Actually kasi, first time namin magka-work, tapos sobrang magka-vibe kami talaga. pati sa pagligo, pagtae, ganun yung banding. Yeah! I'm sorry sa word, pero ganun kami ka-close sa isa't isa. Tapos sobrang magka-vibe kami, matching kami ganyan. Kaya, at saka sa work, sobrang gaan niya katrabaho. Pag work kasi, seryoso rin talaga siya, hindi mo siya maaano eh. May sarili siyang mundo pag nasa work, seryoso siya. So, yun. Kakaiba ang bonding pala ni Rika tsaka ni Audrey.
Okay, this is our last question. This is for Queen. What made this film different from your other screenplays? This one kasi, simple lang yung storya. And I've always liked stories like that. And the fact na simple lang yung storya, ang challenge dito is sa execution. And buti na lang, since concept ni Direk, sobrang linis din yung pagkaka-execute niya all the way. So nung pinanood, nung nag-screening kami, grabe, hindi namin namalayan na parang ilang hours yung Direk? 1 and 40? 140. We're like an hour in, hindi namin papansin na, 1 hour na pala yun, di ba? Kasi yun yung beauty kapag sobrang linear lang ng mga kwento, di ba? Kasi pag marami nangyayari, okay, shit, okay, ang dami, ganda namin nangyayari. Pero kapag simple lang yung storya, kailangan, ang ganda ng execution mo malinis na. Kasi yun yung madaling sundan, saka hindi mo mamamalaya na, okay, yun na pala yun, di ba? Saka dito, inato talaga namin yung mga sex scenes na, na may mga close-up pa nga kami, pero dapat hindi siya bastusin. Yun yung minake sure namin dyan. And then, sinasabi naman namin sa mga artista na, ito yung gagawin guys, ito, may mga shot na ganito, okay lang ba kayo, ganyan. So, we made everyone feel comfortable. And sobrang na-appreciate ko yung crew kasi yung the whole camp department, the whole PD, sila, very nice sila, very accommodating na. Pag hindi ka comfortable na may ganito karaming tao, alis, diba? Kung kailangan, isa lang yung nag-ooperate, ganun ginagawa nila. Sobrang okay. And sana po, panoorin nyo na po, mag-advance screening na po tayo for only $4.99 sa Viva Max Plus. Makabili na po advance screening na tayo. Yes, simple lang po siya, pero malaman at maganda. Yun po yung doon. And sinabi po nung sound department namin, nung pinanood niya to, parang gusto kong mag-LU. Pag napanood nyo to, ito yung gusto namin masabi niyo, parang gusto kong pumunta ng LU. Perfect for summer pala ang Dayo. Anong location? This time, please invite everyone and tell them bakit namin kailangang dayuhin ang Dayo sa Viva Max. Let's start with Marco. Hello guys, this is Marco Gomez playing the role of Mark sa movie Tayo. Ito ang sasabihin ko, whoever you are, or wherever you are, lahat tayo, Dayo. Hi everyone, please watch Dayo on Viva Max this coming April 19. Ayan, so dumayo na kayo para, di ba? Para masaya. Are you with us? Iniimbita ko po yung lahat para manood ng Dayo ngayong April 19 sa Viva Max. Isa lang po masasabi ko. Hindi po kayo mabibigo pag pinanood nyo yung Dayo. Napakaganda po talaga. Hello everyone! So ini-invite ko po kayo lahat na manood ng Dayo. The hottest summer film of Viva Max. Yes, i-claim ko na po yan for this year. So kung gusto niyo ng feel good, di ba? Dito niyo makikita na ang sarap palang dumayo, ang sarap maging turista. At higit sa lahat, makikita niyo na sex is fun kapag dumayo kayo. So panoorin niyo na po ang Dayo. This coming April 19, only on Viva Max. So, hi everyone! Ako po dito si Elsa and iniimbitahan ko po kayo manood ng Tayo kasi kahit sino ka man, nasaan ka man, lahat tayo, Tayo. Oh yes, April 19 po, sana tangkilikin natin ang summer movie ng Viva Max. And thank you very much for being here. At least nakapagpaliwanag ng bawat isa kung nabigyan namin kayo ng more reason to watch Dayo. Thank you. There you have it. Let's give up